المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga bagay na dapat malaman o mahalagang bagay na dapat malaman ng isang Muslim ay ang bagay na kung saan nga ba nagmumula ang mga pinaniniwalaan ng isang Muslim o saan niya kinukuha ang mga paniniwala ng isang Muslim o saan kinukuha ang mga paniniwala ng isang Muslim. Una rito ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah verse 3, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Yan ang Quran na kung saan walang pag-aalinlangan, ito ay gabay sa mga taong may pagkatakot sa Allah. Kanya ring sinabi na ito'y kanyang alagaan mula sa pagkasira. Sinabi ng Allah sa Suratul Hijr verse 9, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun." Tunay na aming ibinabasa iyo o Muhammad ang Quran upang at amin itong aalagaan mula sa pagkasira hanggang sa pagsapit ng kabilang buhay. Yan ang una. Pangalawa, ito ay nagmumula sa sunna o tradisyon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapahayagan na kung saan ito ay hadith na binubuo ng mga salita o gawain o pagsang-ayon o mga katangian na tumutukoy sa pagkakalikha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga katangian na tumutukoy sa kanyang pag-uugali. Yan ang hadith. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni taraktu fikum shay'ain aw amrayn ma in tamassaktum bihi aw bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati." Ako ay nag-iwan sa inyo ng dalawang bagay na kung inyong panghahawakan ay hinding-hindi kayo maliligaw ng landas pagkatapos ko. Ito ang Quran at sunnati, ang aking sunnah, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit dapat kinakailangang malaman ng isang Muslim na ang Quran ay hindi sapat kung wala ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din na hindi sapat ang hadith kung wala ang Quran. So bilang patunay, sa kadahilan ng una, ang sunnah ay kapahayagan din na nagmula sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Najm verse 3, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Hindi nagbabanggit o nagsasabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay maliban sa isa ring kapahayagan na ipinapahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ipinag-utos sa atin ng Allah na sundin ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa Suratul Hashr ang pagtitipon, verse 7, "Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." At ang bagay na naiparating sa inyo ng sugo ng Allah, si Propeta Muhammad, ay inyong kunin. At ang mga bagay na ipinagbawal sa inyo ay inyong itakwil. Yan ang sabi ng Allah. Pang-apat, at ito yung panghuli ng ating babanggitin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran sa Surat An-Nisa verse 59. Anong sabi? "Fa-in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kung kayo'y may hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa isang bagay o sa mga bagay-bagay, inyo itong isangguni sa Allah. Inyong isangguni sa Allah, alalaong baga ito yung Quran. At isang guni kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo ng Allah, alalaong baga ito yung sunnah. Quran and sunnah. So nangangahulugan lamang yan mga minamahal kong kapatid na ang Quran at sunnah ay hindi maaaring paghiwalayin sa mga pinagmumulan o pinagkukuhanan natin ng ating mga paniniwala o pinagkukuhanan ng isang Muslim ng kanyang pananampalataya o paniniwala. So mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay nakapulot po tayo ng konting aral sa kung ano man ang ating naging pagsasa ngayon. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين
فضجوا بالشهادة ناطقين